Jay, paliwanag mo nga sa amin kung kaano-ano ng wife mo, si Doktora Jane. Ang wife ko po, Tita Mel, ay pinip ko po nila Doktora Jane at ng kanyang namayapang pong asawa. Oo, She was 12 years old that time, Tita Mel. oo. Ang kapitbahay po kasi ni D-Boy, yung husband ko ni Doc, siya po yung nagdala sa asawa ko po, doon po sa pamamahay ng doktora po, Tita Mel. At Ah, yes po, oo. oo. Ay, Nakita niyo po ni Doc na napakamurang edad po at 12 years old na po sila Tita Mel. Kung kaya po, so siya na pinaaral po nila ng nagpalaki. nursing. Si Doktora Yes Jane na po, nagpalaki sa wife mo. Ganun yes ba? po, Tita Mel. 12 years old po, nag-start po yung Ah, asawa ko doon sa kanyang pamamahay. Tapos, pinaaral po nila ng high school hanggang second year college po, Tita Mel. I see. Paano naman kayo naging close ni Doktora Jane? Ano po, nung few months after po namatay yung asawa niya, bumisita po kami sa clinic ni Doc, Tita Mel, at doon po namin nakita yung lungkot po at yung depression na nararamdaman niya po niya dahil po sa pagkamatay ng kanyang asawa, Tita Mel. Kaya po, niyaya po namin si Doc na mag-Zumba dance lesson po. Mahilig po kasi siyang sumayaw, Tita Mel, at Okay. napakagaling pong sumayaw ni Doc. Yeah. Oo, oo. At ikaw din, mahilig ka ring sumayaw. Marunong din Palagay po. ko. Marunong po. Kasi naging close So, kayo. So, yun ang ano, parang oo, ang naging close, no? Kasi nagsasayaw kayong pareho. Magka-partner kayo yes ni po, Tita Doktora Mel. Jane, no? Oo po, Tita Mel. Tapos, after po kami magsayaw, kumakain po sa labas, Tita Mel, at nagkukwentuhan po kami sa buhay-buhay po namin. Kaya po, doon po kami nagkakilala ng lubusan, Tita Mel. Mhm, mhm. Bago nangyari yung hindi dapat nangyari, no? Jay, no? Gaano kayo ka-close naman ng misis mo? Kamusta yung relasyon ninyo at that time? Tita Mel, maayos po yung first few years po ng relasyon ko po sa Mhm. asawa ko. Nagmamahalan po kami, Tita Mel. At kaya nga po, yung pagmamahalan na yun ay nabuo po ang apat na anak po namin, Tita Mel. Pero Mhm. syempre po, sabi po nga nila, sa isang marriage, hindi naman perfecto. May mga times din po na nag-aaway po kami. Kasi po, magkaiba po yung pagdidisiplina namin sa mga bata, Tita Mel. Ako Aha. po ay isang disciplinarian. Oo. Opo, strict po ako sa mga bata. Yung asawa ko naman po ay maluwag po sa pagdidisiplina. Kaya Okay. po, doon po kami hindi nagkakasundo, Tita Mel. Aha. Ngayon, kailan at alam mo, paano mo unang naramdaman na kakaiba, no? Yung teka, iba na yung nangyayari sa inyong dalawa ni Doktora Jane. Jay. Yes po, Tita Mel. Araw-araw po kami nag-zumba, Tita Mel. Hanggang sa parang may naramdaman po akong kakaiba. Nung una po, akala ko po isang paghanga lang po kasi po napakabait po talaga ng doktora. Hanggang sa tuwing maghihiwalay na po kami ng landas, siya po ay Oh. papauwi na po ng bahay, tapos kami naman po ay papauwi na po ng bahay. Parang hinahanap-hanap ko na po siya, Tita Mel. Ayaw ko na pong mahiwalay sa kanya. Mhm. Tapos, every time na wala siya, nalulungkot po ako, Tita Mel. Doon ko po Mm. nalaman na umiibig na po ako kay doktora. Mhm, mhm. Ah, siya ba'y nagpakita rin sa'yo ng kakaibang pagturing, Jay? Alam mo na, eh, 'di ba? Siyempre, sabi nga nila, no, na ang babae, no, pag meron siyang gusto sa lalaki, nakikita ng lalaki, eh, no? Kaya napo-pursue niya yung panliligaw, yung courtship, kasi parang may nakikita siyang pag-asa. May nakikita yung lalaking pag-asa. Ito ba'y nakita mo kay Nung, Doktora Jane? nung una po talaga, ayaw niyo po talagang maniwala. Nung sinabi ko sa kanya na mahal ko po siya, hindi po talaga siya naniniwala. At yung reply pa nga niyo po sa akin ay, mahal ko kayo ng dalawa ng asawa niya. Sabi po niya. So sabi ko naman Oo. po, hindi ba pwedeng ako lang, Doc? Sabi ko po sa kanya. Oo. Hindi. Na, talagang ayaw niyang maniwala. Kung kaya isang araw po, in-invite ko po siyang mag-coffee, Tita Mel.
at para po pag-usapan po yung talagang kung anong nararamdaman ko po para sa kanila. At that point, ano ba yung nararamdaman mo talaga para sa kanya? Opo, Tita Mel, mahal na mahal ko po siya, Tita Mel. Kahit po nung una may nagdadalawang isip siya, pero talagang nagpursige po ako hanggang po na naniwala po siya sa sinasabi ko, Tita Mel. Alam mo, Jay, napakalaki ng ano ninyo, no? Agwat sa edad. More than 20 years. Tama ba ako? Yes po. More Tita than 20 years ang ano. At gayon din, doon sa misis mo. No? Napakalaki din ng agwat sa edad nila, no? Mel. In short, napaibig ka sa matandang-matanda sa iyo. Bakit nagkaganon? Ano ba meron si Doktora Jane, no, na wala sa misis mo? Paano nangyari? Parang mahirap maisip ng isang hindi kapag nakaranas ng ganyan, na mangyayari yun sa inyo, Jay. Tita Mel, parehas naman po sila mabait, Tita Mel. Okay? Si Doktora lang po is sobrang malambing, maaruga, at napaka-expressive po niya sa nararamdaman niya, sa pagmamahal niya na pinapakita po rin sa akin. Oo. Siguro yun po yung mga qualities na nakapag-fall po sa akin kay Doktora Tita Mel. Yun po yung mga qualities na nagustuhan ko po kay Doc. Oo. Pero Jay, tama ba na yung mga ganyang mga klaseng relasyon, syempre nag-uumpisa yan ng attracted ka sa kanyang pagkatao, hindi lang sa ugali, no? But sa pagkatao at sa hitsura niya, di ba? Tama? Di ba tama? Syempre na-attract ka eh. In short, nagandahan ka sa kanya. Tama ba? Ha? Tama po, Tita Mel. Tama. Tama po. Isalarawan mo nga, ano bang itsura ni Doktora Jane? Si Doktora po, Tita Mel, nung time na nagka-relasyon po kami, chubby po siya, a little chubby po si Doktora. Chubby, okay. Hindi po siya, Tapos, napaka-sweet niya pag ngumiti po Tita Mel. At yung boses ko po ay talagang napakalambing pakinggan po. Tita Mel, But other than that, siguro yung sa personality niya po, talaga, ako na pa-in love Tita Mel kasi sobrang bait po. Hindi pa po ako nakita ng ganong klaseng babae, kabait, Tita Mel. Nakita ko lang po yung video. Nung papunta na doon sa ganung relasyon, hindi ka ba nag-isip? Yes. Hindi mo matinimbang? Nagtimbang-timbang ka muna? Hindi mo ba tinimbang yung tama at mali? Hindi mo ba tinimbang yung ano ang maaaring mangyari dahilan sa meron ka ng asawa? Ilan ang anak mo na nun? Jay, ilan ang anak mo? 4 po. At that po, time, Tita Mel. 4 na ba ang anak mo? Yes. Yes po. Okay. Opo. Oo. Did you go through that phase na talagang tawag doon, nagtalo yung damdamin at pag-iisip mo, Jay? Opo, Tita Mel. Kaya nga po hindi ko po agad nasabi sa kanya kasi akala ko po talaga baka mawawala rin yung nararamdaman ko. Akala ko po ay isang paghanga lang po dahil po sa kabaitan niya. Pero habang tumatagal po, Tita Mel, talagang hinahanap-hanap ko na po siya kapag maghihiwalay na po kami ng landas. Para po yung dibdib ko po ay sumisikip, Tita Mel. Kaya nag-isip po ako ng napakaraming beses po, Tita Mel. Siyempre, inisip ko rin yung asawa ko, yung anak ko, yung kapakanan po nila. Kaya lang po talaga, Tita Mel, hindi ko po alam kung ano po talaga yung, hindi na po ipaliwanag, Tita Mel, kung ano po yung nararamdaman ko. That time po talaga, decidido po ako na sabihin kay Doktora kung gaano ko siya kamahal, kung gaano po siya ka-importante sa akin, Tita Mel. At ano ba yung nasa isip mo noon na gusto mong mangyari sa sitwasyon? Ano ba yun? Na sana ganun ang nangyari? Go ahead, Jay. Isa lang po yung gusto ko dati, Tita Mel. Gusto ko pong girlfriend niya ako at maging girlfriend ko siya. Alam ko po marami yung hadlang, marami yung hindi gusto sa relasyon namin. Kahit nung nagkakami na po, yung kapatid niya po,
akala nga po nila pera lang daw yung habol ko kay doktora, Hmm, at saka yung mga relatives niya po, gano'n mm, din po. Talagang ayaw po nila sa aming relasyon Tita Mel. mhm, Pero sabi niya, ang importante mahal natin yung isa't isa, ang importante, tayong dalawa magkasama. Yun po mhm, yung sinabi ko sa doktora, Tita Mel. mhm. Ah, nag nangyari ba na ikaw ay pinigilan ni doktora o ikaw ay pinagsabihan ni doktora na, "Itigil mo na 'yan, Jay. Hindi tama 'yan. Hindi dapat itong nangyayaring ito dahil ang asawa mo ay parang anak ko na rin." Hindi ba nangyari yung gano'n? Talagang pinabayaan ka lang niya, Jay? Nangyari po yun, Tita Mel, before po niya ako sinagot, talagang pinagsabihan niya po ako na hindi hindi puwedeng magkakami kasi nga po, parang anak na rin po ituring niya sa asawa Oo, ko, Tita oo, Mel. Kasi oo. siyempre dun po lumaki sa kanya, siya po yung nagpaaral din. So talagang nung una, ayaw po talaga niya, Tita Mel. Kaya lang po on my part po naman, pursige po talaga ako, sinabi ko sa kanya na, um, mahal naman ko talaga siya, Tita Mel. At, that time kasi dahil siguro sa pagmamahal na yun, hindi ko na rin po masyadong naisip na masasaktan ko po yung pamilya ko, Mhm, especially yung asawa ko po. oo, oo, oo. Eto na ngayon, paano nalaman ng misis mo yang relasyon ninyo sa kanyang nanay-nanayan, Jay? Paano? Paano yung pangyayari? Yes po, Tita Mel. Nung unang beses po na nahuli po kami, nagte-text po ako kami ni Doc, madaling araw po, mga 2 Oo. AM, PM. Tapos nagtaka yung asawa ko na nagising siya, nagtaka siya kung bakit naka-smile po ako while texting Aha, at sa gano'ng oras po, 2 AM. Kaya po nagduda po siya na may babae po ako, Tita Mel. aha, oh. Kaya po kinuha niya po yung cellphone ko, hinablot niya po yung cellphone ko sa kamay ko po Hala, at dun po tapos? Nakita at dun po niya? niya dun po Binasa niya niya yung nabasa ano, yung binasa niya yung nasa text mo. Ano yung opo, nabasa niya Tita do'n? Mel. Mga I love you, mga Hala, sweet messages. Yes po. lagot tayo Kaya diyan. nagulat siya. Oo. Opo, nagulat po siya nung nalaman niya na ka-text ko po yung auntie niya, si doktora po. Aha. So nagkausap silang dalawa. Kinausap ba niya si Doc Jane? Kinabukasan na po, Tita Mel, kasi po nung nangyari po yun, nung nalaman po niya, pinalayas niya po ako, galit na galit po siya, Tita Mel. Oh, Tapos, wala akong choice that time kundi tawagan po si doktora at, naku. nagtanong ako if puwede ba akong matulog po dun Hala, sa naku. bahay niyo po, ni Lalo nang doktora po. lumala. O ano nangyari ngayon? Ano yung, sus, ibig sabihin, doon ka na tumira, no? Doon ka na, lumipat ka na Ah, kay doktora. Ayun na nga, that naku day po po. na pinalayas po, opo. Naku, teka, ayaw mo na iwanan mo yung pamilya mo, no? Na ayaw mo naman na masaktan din yung misis mo tsaka yung mga anak mo. Pero, mahal mo naman si Doc Jane. So, ano naging solusyon? Paano? Ano naging arrangement ninyong tatlo? Jay? Yun po, Tita Mel, kinabukasan po, nakipag-usap po yung asawa ko po sa aming dalawa ni doktora. Oo. Tapos pinapili po ako ng asawa ko kung sasama ako kay Doc Oo. or babalik po sa pamilya ko po, Tita Mel. Oo. Ah, Pinili ko pong sumama kay doktora, Tita Mel, kung kaya po at that time, galit na galit po yung asawa ko, umiiyak po siya. Tapos, ah, si doktora naman, sinabihan niya yung asawa ko na wag na lang po kaming sampahan ng kaso po at, magsusuporta na lang po kami sa mga bata po sa Mel. At, in-offer po ni Doc yung, room po sa likod ng bahay niya na dun po kami titira, Tita Mel, sa Ah, Daminten po para walang sa akin. so ibig sabihin, isinama mo na rin yung misis mo tsaka mga anak mo doon sa binigay sa yung quarters ni Doc Jane. Yes, yes po, Tita Mel. Dun po Pero kami hiwalay kayo natutulog. kay Doc Jane. Hiwalay ang quarters ninyo kay Doc Jane. O, paano Opo, Tita sitwasyon? Mel.
O ngayon Yun po, papaano nasa likod po likod kami ng bahay ni oh, Doc. okey. Oo. Oo. Pero po, si Doc po is humihingi po ng isang araw na dun po ako matutulog sa kwarto Hala! ni Tita Mel. So, Opo. And that's every Wednesday po, Tita Mel. aba may appointment na ng Wednesday. Doon ka Opo. sa harap, habang ang Yes pamilya po. mo nasa likod. Oo, Tita Papaano Mel. Pero po, oo. sabi po ni doktora, hindi naman po ako holding dun sa kwarto niya. But every time na po na matutulog na po yung mga bata sa gabi, Tita Mel, hindi na po akong Lumipat. natulog po. Opo, Tita Mel. Lumilipat ka sa kanya pagka natutulog na yung mga anak mo. Opo, every Wednesday po, Tita Mel. Oo, alam mo, I cannot help, but feel for your wife, Jay. Anong nangyayari tuwing Wednesday? Siyempre, alam na niya Wednesday. Pupunta ka dun sa kabilang bahay. How does she react? Yan ba, hindi ka ba niya pinipigilan na, huwag ka nang pumunta dun? Walang ganun. Tita Mel, alam ko po na nasasaktan po siya sa set-up po na yun. Oo. Kaya nga po, Tita Mel, after 2 years po, hindi na po siya nakapagpigil, hindi na po niya ma-take yung sitwasyon, Tita Mel. Oh. At almost 2 years, Tita Mel, nangyari po yung setup na yon. Pero tumigil po yun dahil hindi na po makaya ng asawa ko po. Nasasaktan po siya sa sitwasyon, Tita Mel. Kaya umalis po sila ng bahay ni Dog. Bahay ni Dog after 2 years po. Ano nangyari? Hindi na sila nagkita ni Doc Jane? Mula nung umalis siya doon ng after 2 years, no? Umalis siya kamo doon. Hindi na sila nagkita? Tita Mel, nakiusap po si Doc sa asawa ko na magtrabaho pa rin po sa clinic, sa dental clinic Hala! as her dental assistant po, Tita Mel. Kasi po, yung asawa ko po ay ang may alam po sa mga records po ng patient niya. At yung asawa ko rin po ay maraming alam po sa clinic, Tita Mel. Oo. Kaya nakiusap po siya na swelduhan pa rin naman po siya every week po, Tita Mel. Wow! Ang bigat. Ang bigat pag iisipin ko. So, nagtatrabaho yung misis mo kay Doc Jane bilang dental assistant sa clinic niya. Tama ba ako? Opo. So, Tama po, Tita Mel. nagkikita sila araw-araw. Yes. Pero hindi na, sa iba na umuuwi yung misis mo. Hindi na kayong dalawa. Hindi na. Hindi na kayo Yes. nagsama. Sa kanya ang mga anak mo. Naku po. Ano nangyari kay Doc Jane? Jay? After almost 10 years po, Tita Mel, nagsasana po kami. 10 Isang years? bubong. 10 years, did you say? Almost 10 years po. Oh, wow! Almost 10 Ang years. tagal pala. Oh, what happened? Matagal po. Oo. Oo. Bigla pong may isang dagok na nangyari po sa buhay namin. Bigla pong may tumubo na bukol po sa kanya lalamunan, Tita Mel. Ah, Na akala po namin isang normal lang po na ubo kasi nawala po yung boses niya, itinitipan niya yung boses niya. okay. But after a month po, hindi pa rin po gumaling yung ubo po, akala namin na ubo, Oo. hanggang sa nagpa-check up na po kami sa doktor para po malaman kung ano talaga. At doon po namin nalaman din naman na si Doc ay may thyroid cancer po, stage 4. Ay, naku. So, at nabinawian siya ng buhay, ano? Namatay siya, Jay? Tama ba? Namatay po si Doc kami. Just last year, January 10 po. January 10 po. This year, January 10, 2020. Oo. Uh, Jay, five. ano ang mga nangyari bago siya binawian ng buhay? Meron ba siyang huling habilin sa'yo? Nagkita ba sila ulit ng misis mo? Meron ka bang huling sinabi sa kanya? Pwede ba naming malaman kung ano yung mga nangyari before she died? Opo, Tita Mel. Nung nalaman na po namin na talubha yung sakit niya, Mhm. sinabihan ko po siya na huwag siya mag-alala dahil hindi po ako aalis sa tabi niya. Mhm.
kaming dalawa po ang haharap sa malaking problema na ng pagkakasakit niya po Tita Mel. Mm. Um, Siya naman po, sabi niya sa akin na kung may mangyaring masama sa kanya, gusto niya po babalik po ako sa pamilya ko, Tita Mel. Ah, Hmm. ah, Sabi ko sa kanya, huwag kang magsalita ng ganyan kasi sabi po naman kasi ng doktor, the thyroid cancer is curable po. So, talagang umaasa po kami na Gagaling siya. si Doc. Opo. Oo, oo. hindi siya gumaling. So what happened there? Yun ang habilin niya sa'yo. Ikaw naman, ano ang mga huling, mga huling pananalita mo sa kanya, Jay? Sinabi ko po sa kanya Tita Mel na kahit anong mangyari po, kaming dalawa po ang nagkakasama. At gusto niya po niya kasi mag-retire na at bumalik pa po sa kanya. Sabi niya Tita Mel, sabi ko siya, nasasama ako kung saan siya gustong mag-retire. Kung saan siya gustong pumunta po. At yun na nga po, um, sadly hindi po nangyari yun kasi Mm, po niluyan ko siya ng buhay, Tita mhm. Mel. At yung habilin niya po, gusto niya po akong bumalik po sa family Oo, ko. oo, oo. Nung namatay naman po siya, tinry ko po mag-reach out po sa mga anak ko at sa asawa ko po. Pero nung pumunta po ako dun sa tinitirahan nila, nalaman ko po dito na may ibang lalaki po yung asawa ko dito. So, Ah, hindi na po pwede na ano po, hindi na rin po pwede na ah, sumiksik ka tumira pa po ako doon. Hindi dun. ka na pwede. Oo, Oo, oo. oo. Pero teka muna, sila ba ng asawa mo, nagkausap ba bago namatay si Doc Jane? Ah, Yes, they yes did. po. Oho. Yes po. A week before po namatay si Doc, Oo. humingi po ng tawad si Doc sa asawa ko po. Aha. Um, Nag-iiyakan po nga po sila Tita Mel. Aha. Ah, nag Naghihingan po sila ng sorry sa kung may nagawa man Mhm. sila sa isa't isa na nakapasakit po Mhm. sa isa't isa po, Tita Aha. Mel. Pinatawad ba siya ng misis mo? Jay, pinatawad ba Yes, siya? yes po, Tita Mel. Ah, Yes po. nadinig mo yon? Yung narinig ko po kasi kausap niya po yung asawa ko sa harapan ko po, Tita Mel. That Oo. time po, pag Oo. malubha, sobrang lubha ng pag-isakit Aha. nito. At anong sabi ng misis mo kay Doc? Sabi naman ng asawa ko that time, Tita Mel, na huwag mo na isipin yan Mm. kasi um, magpatawaran lang po at Mhm. ito naman po ay meron na rin po kinakasama ko pala. Mm. Mm. Kamusta na ngayon? Ang asawa mo, mga anak mo, ikaw, nakapag-asawa ka ba ulit? Ah, last year lang namatay, no? Bago pa lang. Oo. Go ahead. This year, Tita Mel, January 10 po. This Oh, year, this year lang. 2025. Ah, Oo po. okay. Alright. Oo. Anong natutunan mo dyan sa experience mo na yan na kakapulutan ng aral ng ating mga televiewers? Jay. Siguro po, magkaroon po ng takot sa Diyos, Tita Mel, at pahalagahan po yung mga tao na nagmamahal. Kayo, especially yung family niyo po, huwag po kang gumawa ng hakbang na nakakasakit po. Natin po Tita Mel. Mhm. Meron ako isang tanong sa'yo. Diyan sa karanasan mo, Jay, masasabi mo bang hindi talaga pwedeng umibig sa dalawang kababaihan, in your case, no? Dalawa, hindi pwedeng sabay na umibig dahil meron at merong masasaktan sa kanila? Pwede bang sabihin yon, Jay? Base sa karanasan mo? Opo. Tita Mel, sabi nga nila, you cannot serve two masters po. Mhm. Hindi po pwedeng dalawa po yung mamahalin niyo po. Um, sa part ko po kasi Tita Mel, tinry ko naman po talaga pinigilan yung sarili ko dahil alam ko Mhm. pong mali. Pigilan. Aha. Um, Hindi ko lang po talaga alam kung bakit hindi ko po talaga siya mapigilan. Mhm. Pero yun na nga po, lesson learned po. Um, Hindi po talaga pwedeng umibig sa dalawa.
dapat talaga isa lang po, Tita Mel. Mhm, mhm. Eh, ngayon may iniibig ka na bang isa? O ay, January lang pala 'no, masyadong so Yeah. so ayan ba ay isang aral din na gagawin mo sa buhay mo ngayon, na natutunan mo at talagang paninindigan mo na, Jay? Bata ka pa kasi, eh. Yes po, Tita Mel. Simula kasi nung namatay si Doktora Tita Mel, hanggang po ngayon actually po nasa depression stage po pa rin po ako, Tita Mel. Aha, At, especially nung nalaman ko rin po na may iba na pong lalaki yung aha, asawa ko po. So, parang natakot na rin po ako, Tita Mel. mhm, Alam ko yung kasalanan ko, alam ko ako yung pinagmulan ng, gulo, um, pinagsisihan ko po yun. mhm, Ah, kung dumating man yung panahon, Tita Mel, na ibigay ko muli, sana po, sana po siya po yung huli at, ah, ayoko na pong mangyari yung nangyari po sa akin. mhm, Ganun po, Tita Mel. mhm, mhm. Jay, alam mo sabi nila, ang unang daw hakbang para maiayos mo kung ano man ang hindi maganda sa buhay mo, ay yung kailangan mong makita talaga na ito ay mali at ito ay dapat baguhin. Na base sa mga sinabi mo sa amin ngayon, ay alam mo na nga, alam mo na talaga, no? Yung pinagdaanan mo hindi tama. At pasasaan ba, Jay, na ang buhay mo from now on, no, ay mai-direct mo sa tama at sa duong nais ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya ang magpakailaman ay talagang umaasa na sa darating na lalong madaling panahon ay titindig ka ulit sa iyong pinakalugmukan o kung saan ka nalugmok. Tatayo ka ulit, isang matibay na tao, isang matibay na lalaki na alam mo talaga kung ano ang tama, ano ang mali, at siya ang iyong susundin sa iyong buhay. Maraming maraming salamat sa iyo, Jay, ha? Napakaganda ng kwento mo at alam kong ito'y kapupulutan ng aral ng marami sa ating televiewers. Thank you and God be with you. Salamat. Maraming salamat po, Tita Mel, sa opportunity po. Thank you po.